Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV. Ngayon ay atin tatalakayin ang paksang kilusang propaganda. Sa araling ito, ating matutukoy ang mga layunin ng kilusang propaganda at atin ring makikilala ang mga propagandista. Handa ka na ba? Ano ang kilusang propaganda? Paano ito nakatulong upang lalong mapaigting ang damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino? Ang kilusang propaganda ay isang mapayapang kilusan ng mga makabayang Pilipino noong panahon ng pananakop ng Espanya. Layunin nitong humingi ng reforma o pagbabago sa pamahalang Espanyol sa pamamagitan ng panulat, talumpati at edukasyon sa halip na dahas o armas. Ang pagdarote sa Gomburza na sina Padre Gomez, Burgos at Zamora noong 1872 ang lalong nagpasidhi ng damdaming makabayan ng mga Pilipino. Dahil dito, maraming Pilipino ang namulat sa kawalang katarungan at nagsimulang maghangad ng pagbabago sa lipunan. Ang pagkakatatag ng kilusang propaganda. Ang kilusang propaganda ay itinatag noong 1882 sa Espanya. Ito ay pinangunahan ng mga ilustrado o mga edukadong Pilipino. Gumamit sila ng karunungan at panulat upang ipahayag ang hinahing ng mga Pilipino. Layunin ng kilusang propaganda na maisagawa ang reforma sa mapayapang paraan upang maiwasan ang pagdanak ng dugo. Ang mga kasapi ng kilusan ay tinawag na propagandista. Layunin ng kilusang propaganda. Narito ang mga layunin ng kilusang propaganda. Pagkakapantay-pantay ng mga Espanyol at Pilipino sa harap ng batas. Gawing lalawigan ng Espanya ang Pilipinas. Magkaroon ng kinatawang Pilipino sa Kortes ng Espanya. Italaga ang mga paring sekular sa mga parokya. At pagkakaroon ng karapatang pantao at kalayaan ng mga Pilipino. Ang La Solidaridad ay ang opisyal na pahayagan ng kilusang propaganda. Ito ang pangunahing daluyan ng mga ideya at layunin ng kilusan upang maipahayag ang hinaing ng mga Pilipino laban sa pamahalang Espanyol. Ito ang nagsilbing tinig ng kilusang propaganda. Sa pamamagitan ng La Solidaridad, nailathala ng mga propagandista ang mga artikulong tumatalakay sa pang-aabuso ng mga Espanyol, katiwalian ng mga praile, at kaawa-awang kalagayan ng mga Pilipino. Ginamit ang pahayagan bilang mapayapang paraan ng pakikibaka sa halip na dahas upang humingi ng mga reforma. Narito ang mga kilalang propagandista. Graciano Lopez Haina. Si Graciano Lopez Haina ay ipinanganak sa Haro, Iloilo noong Disyembre 18, 1856. Siya ang unang punong patnugot ng pahayagang La Solidaridad. Siya ay isang mahusay na orador at manunulat. Ilan sa kanyang mga akda ay ang Fray Botod, Esperanza at Lahiha del Fraile. Tinuligsa niya ang katiwalian ng mga praile. Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal ay ipinanganak sa Calamba, Laguna noong Hunyo 19, 1861. Siya ay gumamit ng mga sagisag panulat na laong-laan at di masalang. Ang ilan sa mga akda o nobela ni Dr. Jose Rizal ay ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo na siyang inihandog sa Gombursa. Inihalintulad niya ang katiwalian ng mga Espanyol sa sakit na kanser na sumisira sa lipunan. Dahil sa kanyang mga akda, ipinatapon siya sa dapitan at ikinulong sa Fort Santiago.
Malaki ang naging ambag niya sa pagmulat ng kamalayang makabayan. Marcelo H. Del Pilar. Si Marcelo H. Del Pilar ay ipinanganak sa Kupang, Bulacan noong Agosto 30, 1850. Siya ang tinaguriang pinakadakilang manunulat ng kilusang propaganda. Gumamit siya ng sagisag panulat na Plaridel at itinatag niya ang Diaryong Tagalog. Ilan sa kanyang mga akda ay ang Dasalan at Tuksohan, Kaiingat Kayo, at Sagot ng Espanya sa Hibik ng Pilipinas. Hinikayat niya ang mga Pilipino na magkaisa laban sa pang-aapi. Ang ilan pang kilalang propagandista at ang kanilang pangalan sa panulat ay sina Antonio Luna o Tagailog, Juan Luna o Buan, Jose Maria Panganiban o Joe Mapa, Mariano Ponce o Tikbalang, Naning at Kalipulaco, at marami pang iba. Asosasyon Hispanyo-Filipino. Asosasyon Hispanyo-Filipino o Kapisanang Espanyol-Filipino. Ang samahang ito ay itinatag noong 1889. Ito ay binubuo ng mga Pilipino at Espanyol. Layunin nito na hilingin sa pamahalang Espanya ang pagtuturo ng wikang Espanyol sa lahat ng paaralan sa Pilipinas, pagpapatigil sa pagkolekta ng mga buwis sa lupa at simbahan, pagpapagawa ng mga daan at riles, pagtatayo ng mga paaralang sekundarya sa mga lalawigan at mga bangkong pang-agrikultura at iba pa. Ngunit dahil sa problemang pampamunuan at kakulangan sa pananalapi ay hindi nakapagpatuloy ang samahan. La Liga Filipina. Ang La Liga Filipina ay isang mapayapang samahang bukas sa lahat ng Pilipinong nagmamahal sa bayan. Ito ay samahang itinatag ni Jose Rizal. Ito ay may layuning pagbuklurin ang mga Pilipino, ipagtanggol laban sa karahasan at pang-aabuso, hadlangan ang mga gawaing walang katarungan, paunlarin ang edukasyon, pagsasaka at kalakalan, at magsulong ng mga reforma. Ang mga napiling pinuno ng La Liga Filipina ay sina Ambrosio Salvador bilang Pangulo, Agustin de la Rosa bilang Piskal, Bonifacio Arevalo bilang Ingat Yaman, at Diodato Arellano bilang Kalihim. Maraming sumapi sa samahang ito kabilang na si Andres Bonifacio at Apolinario Mabini na ikinatakot ng pamahalang Espanyol. Ang pagdakip at pagpapatapon kay Rizal sa dapitan ang naging dahilan ng paghihina at tuluyang pagwawakas ng samahan. Mga dahilan ng pagkabigo ng kilusang propaganda. Narito ang ilan sa mga dahilan ng pagkabigo ng kilusang propaganda. Ang kakulangan ng pagkakaisa ng mga kasapi. Kabilang narito ang di pagkakaunawaan ni Rizal at Del Pilar. Kakulangan sa pondo. Suliraning pampolitika ng Espanya na mas binigyang pansin ng pamahalaan at personal na problema ng mga propagandista, kabilang narito ang pagkakasakit, kahirapan at pagkamatay ni na Lopez Haina, Del Pilar at Panganiban. Bagamat nabigo ang kilusan na makamit ang lahat ng layunin, ito naman ay nagmulat sa damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino. Nagbigay inspirasyon sa mga sumusunod na kilusan at naging mahalagang hakbang tungo sa kalayaan ng Pilipinas. Muli, ang kilusang propaganda ay isang mapayapang kilusan ng mga makabayang Pilipino na itinatag noong 1882 sa Espanya. Layunin nitong ipahayag ang mga hinaing ng mga Pilipino laban sa mapang-aping pamahalang Espanyol sa pamamagitan ng panulat, talumpati at edukasyon.
Naging inspirasyon sa pagkakatatag ng kilusan ang pagbitay sa Gomburza na nagmulat sa damdaming makabayan ng mga Pilipino. Pinangunahan ang kilusan ng mga edukadong Pilipino na tinatawag na ilustrado. Kabilang sa mga kilalang propagandista sina Graciano Lopez Haina, Jose Rizal at Marcelo H. Del Pilar. Ginamit nila ang pahayagang La Solidaridad at iba pang akda upang ilantad ang katiwalian at pang-aabuso ng mga Espanyol sa Pilipinas. Bagamat hindi lubusang nagtagumpay ang kilusan sa pagkamit ng mga hinihinging reforma, malaki ang naging ambag nito sa paggising ng nasyonalismo at pagmamahal sa bayan ng mga Pilipino. Ang kilusang propaganda ang nagsilbing inspirasyon ng mga sumunod na kilusan na naghangad ng kalayaan ng bansa. Kilalanin ang tinutukoy ng bawat pahayag. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Bilang isa, isang mapayapang kilusan na gumamit ng panulat at talumpati upang humingi ng reforma sa pamahalang Espanyol. Kilusang propaganda. Bilang dalawa, tawag sa mga kasapi ng kilusang propaganda. Propagandista. Bilang tatlo, tatlong paring martir na binitay ng mga Espanyol noong 1872. Gomburza. Bilang apat, ito ang opisyal na pahayagan ng kilusang propaganda. La Solidaridad. Bilang lima, unang punong patnugot ng La Solidaridad. Graciano Lopez Haina. Bilang anim, manunulat ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Jose Rizal. Bilang pito, propagandistang gumamit ng sagisag panulat na Plaridel. Marcelo H. Del Pilar. Bilang walo, nobelang inialay ni Jose Rizal sa Gomburza. El Filibusterismo. Bilang siyam, mapayapang samahang itinatag ni Jose Rizal noong 1892. La Liga Filipina. At bilang 10, lugar kung saan ipinatapon si Jose Rizal. Dapitan. Narito naman ang para sa 11 hanggang 18. 11, uri ng mga Pilipinong kasapi ng kilusang propaganda na may mataas na pinag-aralan. Ilustrado. 12, sagisag panulat ni Jose Rizal sa kilusang propaganda. Laong-laan at di masalang. 13, pahayagang Tagalog na itinatag ni Marcelo H. Del Pilar. Diaryong Tagalog. 14, samahang itinatag noong 1889 na binubuo ng mga Pilipino at Espanyol. Asosasyon Hispanyo-Filipino. At para sa mga bilang 15 hanggang 18, ibigay ang mga sagisag panulat ng mga sumusunod na propagandista. 15, Antonio Luna. Taga-Ilog. 16, Juan Luna. Buwan. 17, Jose Maria Panganiban. Joe Mapa. At 18, Mariano Ponce. Tikbalang, Naning, Kalipulako. Kahit isa lamang sa iyong mga sagot dito ay tama.
Ano ang kilusang propaganda? A. Isang armadong pakikibaka laban sa Espanya. B. Isang mapayapang kilusan na humingi ng reforma. C. Isang samahang pangkalakalan. D. Isang lihim na samahan ng mga magsasaka. Ang tamang sagot ay B. Isang mapayapang kilusan na humingi ng reforma. Ano ang pangyayaring nagpasidhi sa damdaming makabayan ng mga Pilipino? A. Pagkatuklas ng Katipunan. B. Pagkakatatag ng La Liga Filipina. C. Paggarote sa Gomburza. D. Pagpapatapon kay Rizal sa Dapitan. Ito ay C. Paggarote sa Gomburza. Saan itinatag ang kilusang propaganda? A. Amerika. B. Espanya. C. Pilipinas. D. Hong Kong. Ito ay B. Espanya. Ano ang tawag sa mga kasapi ng kilusang propaganda? A. Katipunero. B. Ilustrado. C. Revolusyonaryo. D. Propagandista. Ang tamang sagot ay D. Propagandista. Alin ang hindi layunin ng kilusang propaganda? A. Pagkakapantay-pantay sa batas. B. Pagkakaroon ng kinatawan sa Kortes. C. Gawing lalawigan ng Espanya ang Pilipinas. D. Ganap na kalayaan sa pamamagitan ng digmaan. Ang tamang sagot ay D. Ganap na kalayaan sa pamamagitan ng digmaan. Ano ang opisyal na pahayagan ng kilusang propaganda? A. El Renacimiento. B. La Independencia. C. La Solidaridad. D. Diaryong Tagalog. Ito ay C. La Solidaridad. Sino ang unang punong patnugot ng La Solidaridad? A. Jose Rizal. B. Marcelo H. del Pilar. C. Graciano Lopez Haina. D. Mariano Ponce. Ang tamang sagot ay C. Graciano Lopez Haina. Alin sa mga sumusunod ang akda ni Graciano Lopez Haina? A. Noli Me Tangere. B. Fray Botod. C. El Filibusterismo. D. Dasalan at Tuksohan. Ang tamang sagot ay B. Fray Botod. Ano ang pahayagang Tagalog na itinatag ni Marcelo H. del Pilar? A. La Solidaridad. B. Diaryong Tagalog. C. El Filibusterismo. D. La Independencia. Ang tamang sagot ay B. Diaryong Tagalog. Anong samahan ang binuo ng mga Pilipino at Espanyol noong 1889? A. La Liga Filipina. B. Katipunan. C. Asociacion Hispano-Filipino. D. Propaganda Movement. Ang tamang sagot ay C. Asociacion Hispano-Filipino. Sino ang nagtatag ng La Liga Filipina? A. Marcelo H. del Pilar. B. Graciano Lopez Haina. C. Andres Bonifacio. D. Jose Rizal. Ang tamang sagot ay D. Jose Rizal. Ano ang pangunahing layunin ng La Liga Filipina? A. Maglunsad ng revolusyon. B. Pagbuklurin ang mga Pilipino. C. Palitan ang pamahalaan. D. Magtatag ng simbahan. Ito ay B. Pagbuklurin ang mga Pilipino. Bakit humina ang La Liga Filipina? A. Kakulangan ng kasapi. B. Pagkamatay ng mga pinuno. C. Pagpapatapon kay Rizal sa Dapitan. D. Pagkakatatag ng Katipunan. Ito ay C. Pagpapatapon kay Rizal sa Dapitan. Alin ang isa sa mga dahilan ng pagkabigo ng kilusang propaganda? A. Malakas na suporta ng Espanya.
B. Kakulangan ng pagkakaisa at pondo. C. Tagumpay ng mga reforma. D. Maraming armas ang kilusan. Ang tamang sagot ay B. Kakulangan ng pagkakaisa at pondo. Sino ang tinaguriang pinakadakilang manunulat ng kilusang propaganda? A. Graciano Lopez Haina. B. Jose Rizal. C. Mariano Ponce. D. Marcelo H. Del Pilar. Siya ay si D. Marcelo H. Del Pilar. Sino ang naghalintulad sa katiwalian ng mga Espanyol sa sakit na kanser na sumisira sa lipunan? A. Graciano Lopez Haina. B. Jose Rizal. C. Mariano Ponce. D. Marcelo H. Del Pilar. At ang tamang sagot ay Jose Rizal B. Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.